May tugon na nga ang mga senador sa petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema na ipahinto ang kanyang impeachment trial. Hindi raw sila magkokomento rito dahil bukod sa sila ang tatayong impeachment judges, ang Senado lang din daw ang may sole power na magdesisyon sa mga kasong impeachment. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon ang constitutional law expert na si Domingo Cayosa. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Cayosa. Good evening, Corina, at magandang gabi sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Okay, so isa pong opinion na naman po ito matapos po natin pakinggan ang mga framers mismo ng 1987 Constitution. Pero bago po yan, tama po bang sabihin ng mga Senado o ng mga senador na tanging sila lamang ang maaaring magdesisyon sa impeachment cases? Pero maaaring manggaling sa Pangulo mismo ang utos na magkaroon ng isang special session. Hindi po kasama ang impeachment sa kapangyarihang ito para sa Pangulo? Well, tama ho naman ang Senado sa kanilang posisyon na sila ang impeachment court at wala nang iba. Malinaw naman yan sa ating konstitusyon. But it is not correct to say if the President would request the Senate to conduct a special session, that will only be for legislative work. That's not in the Constitution. The Constitution says the President may call for special session, whether it is legislative or non-legislative work, kasama yon. So Ayun, that's okay. what the language of the Constitution says. So it cannot be twisted. Okay. Okay, that's clear. Sa tingin naman po ninyo, tama ba itong hakbang ng Senado na hindi magkomento dito po sa petisyon ni VP Sara? Well, I think it is wise for them to take that position, Juan, but because what is being assailed is the impeachment complaint filed by the congressman. So sila ang sasagot dun sa petition ni Vice President Sara. It is wise for but because the senators are judges, they're not the prosecutors. They did not participate in deciding when and what kind of impeachment complaint or articles of impeachment they would file. So it is for them to explain and defend the constitutionality and the appropriateness of the action. It is wise for the Senate not to meddle in that, excuse itself from participating, because it is true that eventually, it will be the Senate that will decide whether or not they have jurisdiction. And secondly, I suppose they would also want to avoid any constitutional crisis where the Supreme Court says one thing and they will say another thing. They don't want that clash. So it's better that they don't. But I think that was wise for them to do that para malinaw ang role ng bawat isa. Okay, so kung meron man pong kokomento, dapat mga congressman po ang magkomento dito po sa opinyon mula po sa kampo ni VP Sara. So, ano po sa inyong opinyon ang ibig sabihin ng salitang forthwith? Hanggang ngayon po, ito pa rin po ang pinagdedebatehan. May Ingles na pakahulugan na tila tugma naman sa pakahulugan sa wikang Pilipino ng ibig sabihin ay agad-agad. Ito rin po ang sinasabi ngayon ng framers ng 1987 Constitution. So bakit hindi pa po ito ginagawa ng Senado sa tingin po ninyo? Well, hindi na ho kailangan ng aking opinion o sino man. Sapagkat kung titignan ho natin, lahat na ho ng mga framers, yung mga members ng Constitutional Commission na gumawa ng 1987 Constitution, iisa ang sinasabi nila, ang forthwith, ibig sabihin agad-agad. Lahat ho ng jurisprudence ng Supreme Court, ang forthwith, agad-agad. Lahat ho ng dictionary, Black's Law Dictionary and the Ordinary Dictionary, ang ibig sabihin niyan, agad-agad. Yung pagkaintindi ng ordinaryong mamamayan, which is the most important gauge of the meaning, how they understand the Constitution, because ito yung ginawa ng taong bayan ng batas, fundamental law. Agad-agad ang ibig sabihin yan. So, it's very sad na tinitwist pa ito. Sa aking tingin, meron ibang rason ang ating Senate President Escudero o sino mang mga senador na wag muna, ayaw muna. They have other perhaps political or practical reasons
but they are not telling us. It is sad kasi nga, yung tinitwist nila, yung ibig sabihin ng forthwith, yung taong bayan mismo, parang wala na silang galang o paniniwala kasi napakasimpleng pananalita. Iniipit, binabalik-baliktad pa. Mas maganda siguro, sabihin na lang nila sa atin, ano ba ang totoong rason? Baka sakaling maintindihan ng taong bayan. But to twist the law, to twist jurisprudence, to justify what you're not doing, I think is not fair. Okay. So, malinaw po ang sinabi kanina ni Ginoong Christian Monsod. Ng atin pong saligang batas ay binuo po yan at binigyan po ng mga pananalita upang proteksyonan ang mga mamamayan. Sa kaso pong ito, ayon sa isang miyembro ng Makabayan Bloc, tila nilalabag na po ng Senado ang konstitusyon dahil ayaw nga nilang sumunod dito pa sa forthwith na salita na agad-agad nang isulong ang impeachment trial. Paano po, what is the recourse of the people in this case where the Senate President or the Senate just simply refuses without much explanation to commence the impeachment trial? Well, itong ginagawa natin ngayon na pinag-uusapan, may mga fora, nagsasalita yung nakakaalam, yung mga mismo gumawa dyan, yung mga sinasite yung news, nakakatulong yan. Those are things that we can do. But to compel them and go to the Supreme Court, gaya ng isang ginawa ng isang magiting na abogado, na kabaro namin, na hinihingi sa Supreme Court na to command the Senate to start it at a certain date. Medyo mahirap po yan because of the separation of powers, mutual respect of co-equal departments, baka hindi ho yan kakagatin ng Supreme Court. Usually, where it might be yung ganyan, political question, separation of powers, and even questions being ina-avoid ng Supreme Court yan. Kasi ayaw naman nila na magkaroon ng constitutional crisis. So yung mag-utos ba sila at yung Senado. Ang pangalawa, itong ginagawa ngayon ng Senado na sinisimulan na nila formally yung paggawa ng tools, mga administrative procedure, baka pwede lang sabihin yan later. Ito nga, sinisimulan na namin na hindi pa lang nagagawa yung formal na paglilitis. Ayun, may nakikita po ba kayo, sir, na maaaring maganap na constitutional crisis? Well, maaari. At isang kinakatakutan natin ngayon, habang dinidelay nila yan, no? At kung mawalan sila ng oras na simulan yung trial proper under the old Senate, baka pagdating ng mga bagong panong mga senador, baka to-questionin ulit ng kampo ng Vice President na ipipilit nila na dahil may bagong mga senador, dapat back to square one, which I don't agree. But, they can go to the Supreme. So, madadagdagan lang po yung mga legal issues. That's one practical reason kung bakit mas maganda sana simulan na nila ngayon. Kasi ngayon, malinaw na meron silang jurisdiction, meron silang poder. So, hindi natin alam, baka magbago yung that the Senate is a continuing body is settled with jurisprudence. But alam naman natin ang Supreme Court, pwedeng magbago ang kanilang isip at iba ngayon ang kanilang interpretasyon. Ba't pa natin ihintayin yung mga additional doubts na ganyan? If they can start sana as soon as possible, those possible legal doubts, kabunan na. Kasi nagsimula na, ongoing na yung trial. Ayun. Okay. So, sa ngayon ay tila hindi pa po nakikinig ang Senado sa sinasabi po ninyo at ng iba pa. At hihintayin na lamang po natin kung magbabago po ang ihip ng hangin. Maraming salamat. Constitutional Law Expert, Domingo Cayosa.